Mahalaga ang aspetong pinansyal ng pamahalaan upang maging epektibo ang pagpapatupad nito ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ito po ang mandato ng Republic Act 8794 o ang Road Users Tax na naglalayong pong pondohan ang mga road safety programs sa buong bansa. Alamin po natin ang bahaging ginagawa ng Road Users Tax sa pagtataguyod ng kaligtasan sa lansangan. Narito po ang ikalawang bahagi ng special report ni Benj Bondok, Kaligtasan sa Kalsada, Daan sa Kaunlaran. Sa unang bahagi ng ating pagsusuri sa kaligtasan sa mga lansangan, inalam natin ang pangkalahatang sitwasyon ukol sa mga road accident sa bansa. At kumbaga sa sasakyang kailangan ng gasolina, kailangan rin ng pondo upang ang pag-arangkada ng mga programa para sa road safety walang palya. Taong 2000, naisabatas ang Republic Act 8794 na nagpapataw ng kaukulang bayad para sa lahat ng mga inirerehistrong sasakyan. Ito ang tinatawag na Road Users Tax. 80% ng koleksyon mula sa Road Users Tax ang nakalaan bilang Special Road Support Fund na ginagamit para sa pagsasaayos ng mga daan. 5% naman ito ang para sa Special Local Road Fund, samantalang ang natitirang 15% nahahati sa Special Vehicle Population Control Fund at Special Road Safety Fund. Isang road board na binubuo ng 7 ang inatasang tiyakin ang maayos na paggamit ng naturang pondo. Mula 2001 hanggang 2012, umaabot sa higit 70 bilyong piso ang kabuuang halaga ng Road Users Tax na pumasok sa kaban ng bayan na katumbas ng taunang koleksyon na humigit kumulang 10 bilyong piso. Ang NCR ang may pinakamalaking alokasyon mula sa higit 4 na bilyong pisong Special Road Support Fund mula sa naturang buwis. Dito kasi matatagpuan ang karamihan sa mga primary and secondary roads sa buong bansa. Ang DPWH na siyang nangangasiwa sa naturang pondo, tinitiyak na nagagamit ng tama ang Road Users Tax sa kabila ng mga aligasyon ng katiwalian. Kabilang sa mga tinututukan ng ahensya ang paglalagay ng road safety devices sa mga traffic block spots o mga lugar sa mga pangunahing lansangan kung saan laganap ang mga aksidente na may budget na higit 300 milyong piso. Isinusulong rin ng ilang mababatas ang paggamit ng naturang pondo upang maresolba ang problema sa kabi-kabilang road accident sa bansa. Ayon kay Senador Ralph Recto, maaaring magamit ito sa pagbili ng ilang kagamitan gaya ng mga ambulansyang re-responde sa mga aksidente, tow trucks na mag-aalis ng mga nadisgrasyang sasakyan na sagabal sa daan, karagdagang patrol cars na hahabol sa mga motoristang mala F1 race ang bilis sa pagmamaneho. Gamit rin ito, mapaiilawan ang mga madidilim na daan kung saan karaniwang nagaganap ang mga aksidente. Bukod pa rito, inilunsad na rin ang pamahalaan ng Decade of Action for Road Safety, isang 10-year action plan mula 2011 hanggang 2020 para sa pagtataguyod ng kaligtasan sa ating mga lansangan. At ang isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng programa, ang kaligtasan ng mga tumatawid sa kalsada o mga pedestrian. Gaano nga ba kaligtas ang ating mga lansangan para sa mga pedestrian? Ito ang isyong tatalakayin natin sa ikatlong bahagi ng seryeng pinamagatang Kaligtasan sa Lansangan, Daan sa Kaunlaran. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.